Trending at pinagkatuwaan sa social media ang pre-loved items na ibinebenta ng kapuso actress na si Carla Abellana dahil sa pagiging marumi at laspag umano ng mga ito. Nitong February 5 ay proud na iprinomote ni Carla sa kanyang Instagram account ang Carla Abellana's Closet. Sa una ay excited pa ang mga netizens sa mga lumang items na ibebenta ni Carla sa kanyang page. Maging ang beauty queen na si Rabia Mateo ay napakomment pa rito at sinabing abang mode siya sa mga gamit ng aktres. Subalit laking gulat ng fans ni Carla nang isa-isa nang i-post sa kanyang page ang mga umano'y nanlilimahid na gamit ng aktres na kung tutuusin daw ay hindi na dapat ibenta dahil sa kaawa-awang kalagayan ng ilan sa mga ito. Halimbawa na lamang ang mga ballet flats na ito na ayon sa mga netizens ay mukhang kinapitan pa raw ng libag mula sa paa ni Carla. Kapansin-pansin din na tila nalimutang linisin ng aktres ang swelas ng mga ito bago i-post at ibenta sa kanyang fans. Pinag-usapan din ang white and gold slip-ons na ito na sa unay mukhang malinis. Ngunit kung izo-zoom ay makikita ang naninilaw na elemento sa sulok-sulok ng design nito. Tulad sa naunang item, naging issue rin ng mga netizens ang swelas nito dahil bukod sa marumi ay parang nakipagpatintero sa EDSA si Carla dahil sa lalim ng pagkakapudpud nito. Ganito rin ang kaso ng swelas ng kanyang red patent leather peep-toe heels. Na bagamat makinis pa naman, mahahalata pa rin natatastas na ang mga tahi nito. Hindi rin nakaligtas sa matatalas na mata ng mga netizens ang stiletto heels na ito na kung babaligtarin ay nabili lamang ni Carla sa halagang $149 o mahigit kumulang 8,000 pesos, subalit ibinebenta niya sa halagang 18,000. Maging ang coral bag na ito ay ginawang sign ng mga netizens upang i-conclude na burara sa kanyang gamit ang aktres. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Parang kahit ibigay sa akin yung kahit anong item na posted dito, hindi ko tatanggapin. Hindi man lang in-effortang linisin bago i-post and up for sale. Ang dugyot! Si Carla Abellana ba talaga ang nag-post nito? Ang dugyot naman ng paninda. Kahit 1,000 hindi ko bibilin. Lalo na yung iba sobrang laspag na. Sa ukay-ukay na lang ako bibili. Mas maayos pa. Pati mura na lang yan sa ukay-ukay. Tiyagaan na lang. Makakakita ka rin ng magandang branded. Akala siguro ni Miss Carla porke sa kanya galing kahit mukhang basura bibilhin ng tao. Miss Carla, wala po bang nakapag-advise sa inyo na ipamigay nyo na lang yung mga items na ganyan? Ako yung nahihiya eh. Nabili niya ng 8,500 pesos tapos ibebenta niya ng 18,000. Partida ng gigitata pa. Dog show? Nalimutang tanggalin yung original price tag. Kahit pa branded tapos ganyan yung quality, wag na lang. Nagbebenta kayo tapos ganyan. Anong tingin nyo sa mga tao? Bumibili ng basura? Parang hindi nagkokotse si Maring Carla. Ang dumi ng mga swelas. Parang tambay sa pamilihang bayan. Chinek ko yung account niya na yan, be. Parang wala siyang ingat sa mga gamit niya. Diyos ko! Tapos binebenta pa niya, mas maganda pa yung itsura ng mga nasa jukay-jukay, mama! Sobrang nabother ako na ang burara niya sa gamit tapos ibebenta niya ng mahal. Cringe! Mas maganda pa yung mga nasa ukay-ukay Tapos hindi pa umaabot ng 4 digits most of the time. Kaloka tong si Marinho. I don't know if nagtotroll lang to or simply out of touch lang siya. Pinapalabas niya lang na dugyot siya sa mga gamit niya. Lowered na yung price ng ibang items sa 5,500. Na-dog show tuloy sa mga comments. But still, nanggigitata yung talampakan. Tambay siguro to sa talipapa. Ang linis pa naman niyang tingnan tapos ang dugyot pala deep down. Hindi ko alam kung mayaman siya and can afford to buy again kaya wala siyang pake or barumbado lang siyang gumamit ng mga gamit niya. Grabe naman kasi. Anong akala niya sa mga tao? Kahit si Taylor Swift pa ang may-ari ng mga ganyang klaseng sandals, hindi ko bibilhin yan for that price. Mas pipiliin ko na lang mag-unbranded. Curious ako kung paano siya maglakad. Pasadsad siguro. Kahit yung mga barely used, sobrang gasgas na yung soles. Nakakahiya naman po. Ngayon lang ako nakakita ng artistang naka-pre-loved ang benta, kaso abused lahat ng gamit. Halatang hindi marunong mag-alaga ng mga gamit na branded like other artista. Sana yung maayos naman ng konti, hindi yung basura sa bahay mo yung ibebenta mo. I checked the shop and talagang used na yung mga items like those sandals she's selling. Hindi naman niya pinipilit bumili yung mga tao, but still, dapat okay naman yung quality. Akma yung price sa quality para sulit naman.
Si May nagbebenta din siya ng mga gamit niya minsan. Yung iba, never been used pero ang laki din ng ibinaba ng price. Merong slightly used at dinidisclose niya yung flaws sa caption tapos mura na. Yung may flaws, maganda pa rin. Good as new. Goes to show na maalaga siya sa gamit niya. Parang binigyan niya pa ng problema yung bibili. Pinanghampas muna kay Tom bago ibenta yung ibang gamit. Hindi niya ba inaalagaan ang mga gamit niya? May mga stuff pa ako from years back and mas okay pa tingnan sa items niya. Her items are not pre-loved. They're abused, not loved. Sobrang dugyot at sobrang taas ng price. Anyari dun sa Fendi bag? Yan ata yung ginamit niyang panghampas kay Tom. Basura na, gusto pa niyang kumita. Kahit ibigay pa sa akin yung Fendi, mag-aaway pa kami. It's giving burara and dugyot vibes. Gusto ko pa din naman siya. Kaso, nagulat ako na ganyan siya sa gamit. Meron naman mga shop specializing in bag cleaning, di ba? Kahit siguro sino, pwera si Carla, mahihiya pang ipamigay yan eh. It's given naman na pricey ang benta because some of those are mid-range to luxury brands. Pero, in that condition, ibebenta niya for that price, hindi worth it in that condition. Nauna kong makita yung post niya and check her items. Tapos may nakita akong comment na she's there because of Reddit. Kaya go agad ako dito to confirm what I thought when I saw her items. At nagkakaisa nga ang majority. Kaloka si Miss Carla, para namang ginagawa tayong ignorant sa mga brands. Oo, hindi naman namimilit. Pero tama yung iba na maayos pa yung mga nasa ukay eh. Kung ganyang state ang mga binebenta niya, sana nag-garage sale na lang siya or pinabenta niya sa iba kasi girl, hindi talaga nakakaklase tingnan yung state ng items niya. Hindi nakaka-major superstar celebrity ang datingan. Parang nakakahiya pa pag nakita ng ibang colleagues niya sa industriya. I'm all for letting go of old stuff and giving your things a chance to be loved and enjoyed by others too. Pero yung iba, ultimate fan lang ang bibili eh. Yung tipong hindi mo nagagamitin kasi bakbak na or store mo na lang kasi fan ka. Pero kasi kung ultimate fan ako, ang mahal pa rin for that quality. I'm a fan na walang pambili. Pero gusto ko na lang isipin na assistant lang yung nag-post para gumaan yung loob ko. Araw-araw ang commute ko pero hindi naman ganyan ang bag and shoes ko. Saan ba siya nagpupunta? Baka ginamit sa taping yan. Yung tipong kinaladkad siya o nagpagulong-gulong sa bundok. Yung shoes sobrang gasgas ng sole. Parang akala mo sumayaw ng cha-cha sa cemented floor na wala pang finishing. Yung rough pa, sobra. Pudpud na talaga yung iba tas mahal pa rin. Not gonna lie, but the comment section makes sense. If you're doing online selling, wag lang gamitin ang influence or branded. Might as well put effort into it by preparing it to look like it is in a pristine condition. Regardless it is a branded or not, iba pa din ang presentation eh. And presentation tells you who you are. So yeah, comments are valid. Nag-comment pa si Rabia ng abang mode. Ano kayang napili niya? Yung Fendi bag. Diyos ko, yung Fendi bag na 18,500? Eh parang kinalaykay na ng manok yan eh. Natawa ako kasi pag check ko ngayon, marked as sold na yung Fendi bag niya dyan tsaka yung French sole. Nakakapagtaka na yung mga patapon pa yung unang na-sold. Feeling ko mark as sold na lang yun para kunwari hindi na sale since ang daming hate comments doon. Naghihirap na ba siya? Ang gandang babae, napakadugyot sa gamit. Kung sa akin lang naman, tapos may gamit ako ng luxury pero ganito ang condition, super mahihiya akong ibenta. Kahit ipamigay ko pa, ayoko. Nakakagulat si ante, hindi ko in-expect yun na. Kala ko joke time lang eh. Totoo naman na mas malinis pa yung nasa ukay. Sang bodega ba niya yun itinago? Parang hindi na store ng maayos or gamit na gamit din itinago na lang basta. Mahal din kayang magpa-cleaning ng bags yung mga napapanood ko sa YouTube. I doubt na she doesn't know na may mga tama yung items niya. Kung sa second hand shop yan iaalok, kakaltukan nila sa ulo yung owner kasi mas mapapagastos pa silang linisin o ayusin yung item kesa sa actual nakita na makukuha nila. Ba't parang puro panis na lawa yung isang bag? Kagandang babae, dugyutin, mas maayos pa yung mumurahin kong bag na sira ang strap. Mumurahin pa yun na, yung mga ganyang gamit, tatagal kung maalaga ang may-ari. Points for the effort of selling. Pero ma'ams, ano ba? Ang dugyot ng sapatos, grabe. Obvious talaga na pinagpawisan ng paa niya. Wrong crowd ang pinagbebentahan niya, to be honest. Parang ang dugyot ng gumagamit ng items. Hindi ko talaga isipin na si Carla yung gumagamit nun. Gusto ko yung never used na sandals pero gasgas na yung swelas. Akong nahihiya para sa kanya.
Sa kanyang latest vlog naman ay hindi mapigilang matawa ng kapamilya manager na si OG Diaz sa mga komento ng mga netizens, lalo na sa nagsabing parang tambay sa pamilihang bayan si Carla. Tingnan mo na yung ibang mga nakita kong comments, Oo, oh. ano sabi? Eto, nasusulat. Pasa. Ha 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 ha! Parang hindi nagkukotse si Maring Carla. Bakit? Ang dumi ng mga swelas. Parang tambay sa pamilihang bayan. Grabe yung Uy, baka sabihin ng tatay, hindi doon po kami sa comment na tatawa. Tapos, Hindi ako makamabag. Pamilihang bayan. Ano kaya ang nabili na Rabia dito? Kasi nag-comment siya ng abang mode. Matapos magtawanan, ay nagbigay ng seryosong opinyon si OG at sinabing valid naman ang ibang mga komento ng mga netizens hinggil sa mga gamit ni Carla. Hirit ni OG, dapat daw talaga ay nililinis at inaayos muna ang mga pre-loved items bago ito ibenta. At sana raw ay maging lesson ito kay Carla na dapat ay nasa maayos na kondisyon pa rin ang mga bagay na kanyang itinitinda. alam mo no, yung iba kasi, valid naman yung iba eh. Yung ibang nilang comment eh. Kasi yun yung na-observe nila. Oo, kasi lalo na kung sila mismo ay talagang bumibili ng mga pre-love, dapat talaga inaayos siya. O dapat talaga nililinis din siya. O katulad ng sapatos, nagsuelas, ang dumi-dumi. Kaya napagkamalan na. Ganun sa pamilihang bayan. Hindi kaya na. Hindi, dapat talaga. Inaayos natin ang ating ano. Talaga na pre-love yan. Tama. Kasi kung bagay wala ka namang ayusin, kukunan mo lang ng picture yun eh. Eh kung gamit mo, gusto mo maging presentable pa rin yung ano, gagawaan mo ng paraan. Siguro lesson learned din ito kay Carla, no? Na lahat ng kanyang tinitinda, eh dapat nasa maayos pa rin kondisyon. Hindi yung kumbaga, kahit yung sa tunay na buhay, sa personal, makita mo yun, ay maayos pa pala. Eh kasi nga maayos yung picture. Sa huli ng video, habang nagsasalita si OG, ay biglang sumingit ang guest host niyang si Tita Jegs at sinabing linisin muna sana ni Carla ang mga swelas ng kanyang mga sapatos bago ito ibenta. Oo. Kaya next time si Carla eh humingi na ng tulong sa kanyang mga friends na Oo, nalinisin yung swela sana ng mga sapatos. Samantala, tila nasaktan naman si Carla sa kanyang mga nabasang komento mula sa mga netizens. Sa kanyang thread account ay nagpost ang actress ng "People can be so mean, so mean." Sa kanyang interview naman sa 24 Oras, maikli lang ang naging sagot ni Carla nang hingan siya ng reaksyon tungkol sa opinyon ng mga netizens hinggil sa kanyang pre-loved items. Yung totoo, grabe kayo. I would sell something na much less naman than how much I got it for, di ba? Lalo na dahil yung condition niya, depende din doon. Well, choice naman nila yun, of course, if they're interested, if they want to buy or not. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa kwentong ito? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!